Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Base po sa pinakauling datos ng Pag-asa Easterlies o yung hangin mula po dito sa silangan ang nakakaapekto sa bansa natin, partikular po sa silangang bahagi ng bansa. So asahan po natin hindi lamang dito sa Metro Manila kundi pati na rin po sa buong Luzon, Visayas at Mindanao ang fair weather condition. Pero posible pa rin po ang pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkilat-pagkulog in the next 24 hours. At mga kababayan, sa puntong ito, alamin po natin kung saan nga ba naitala ang lowest temperature ngayong araw ng Lunes. Una pa rin po sa ating listahan ang Baguio City na merong 15.2 degrees Celsius at sinundan po yan ng Malaybalay na merong 18 degrees Celsius. Kasama pa rin po sa top 3 ang Basco Batanes na merong 21.2 degrees Celsius at ang Lawag na umabot po sa 21.6 degrees Celsius. Kasama rin po sa top 5 ang Vigan na merong 22.7 degrees Celsius. Samantala, isa na pong ganap na low pressure area ang grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang hapon. Ayon sa Pag-asa, nasa laing 1,300 kilometers silangan po ng Mindanao ang naturang low pressure area. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Hiner Kitlong, inaasahan na itong low pressure area ay tatawid po yan dito sa may Visayas area sa November 27 and November 28. At inaasahan po na lalakas o posibleng maging bagyo yan paglagpas po ng Palawan dito yan sa may West Philippine Sea. Pero papaano nga ba nabubuo ang isang low pressure area? Makikita po natin sa screen ang cloud formation ng isang low pressure area. Kapag mataas po ang moisture content sa ating atmosphere, posible po ang pagkakaroon ng cloud formation o tinatawag natin na convective clouds. At kung sakali na mas lumaki at bumigat pa itong mga grupo ng kaulapan, pwede na po itong tawagin na isang low pressure area. Ilang bagyo naman ang aasahan sa susunod na buwan, abangan yan sa aming pagbabalik. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free! Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Mga kababayan, ilang araw na lamang ay sasalubungin na po natin ang buwan ng Desyembre. Pero ano nga ba ang dapat asahan dito? Ayon sa climatological records ng Pag-asa, meron pong 1 hanggang 2 bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. So patuloy po natin i-monitor gaya na lamang ng mga weather disturbances na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bukod po dito sa average number na ito, meron pa tayong inclement weather na dapat tingnan o asahan para sa buwan ng December. Una nga po siya ng tail end of a cold front at yan po ay nagdadala ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan, lalo na po sa mga apektadong lugar. Ganon din po ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan na siyang magdadala ng malamig na panahon sa bansa. Posible pa rin po ang pagkakaroon ng low pressure area at gaya nga po ng nasabi natin kanina, ang pagkakaroon ng 1 hanggang 2 bagyo sa loob ng bansa. Posible rin po ang patuloy na pag-iral ng easterlies o hangin mula sa silangan na maaaring magdulot ng fair weather conditions sa buong bansa. At mga kababayan, bukas naman po sisikat ang araw, 6:01 ng umaga at lulubog naman po yan, 5:24 ng hapon. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang gabi.